super explicit ng content niya, di ba? Yeah. Drugs, smoking, sex, and alcohol, of course. So, yun. Naban siya sa iba't ibang bansa eh. Pero nakakapagtaka lang na naban siya dahil dun sa content niya nga na drugs, yung paggamit ng cigarette, yung sobrang paggamit nun. Pero dito sa Philippines, bakit hindi siya naban? Which, ang nakakapagtaka rin doon kasi, di ba? Kung isipin natin yung parang culture ng ibang bansa, di ba? They are more exposed to, hindi naman sa inalan natin sila, di ba? Parang liberated eh, parang exposed din sila sa ganung kind of culture. Wherein dito, di ba conservative ang mga Filipinos? Yes. Well, I think I have an answer for that. So I'm not sure if you will agree. Pero kasi ang Filipinos, we are very much like the Americans. In a sense na, kung ano yung in doon, ginagaya natin kasi lagi. So, parang hindi ba nasakop tayo dati? O, diba? For example, din yung colonial, call me maybe. Di ba parang, pag narinig siya wala siyang sense. Yes, Like, we have to lyrics, go, ganun. super sikat na sikat siya, Oo. sinasayaw siya kung saan-saan. Pero, pagdating sa Philippines, biglang, oh, sikat din si Pamasa, Pag dapat tumugtog sikat siya, din. eh. Oo, dapat story trending natin. din siya. Parang Exactly. lang sa uso. Oo, Oo. gano'n. Yeah, Kung ano that's- yung uso doon, ganun din dito. Ginagawa So, natin parang, dito. oo, parang na-adapt kasi natin yung mga nagiging uso doon. Then, pati dito, Oo. nangyayari. Oh, and since pumapatok dito, tayo pa ng mga Filipinos, when we listen to music, ewan ko napansin ko lang most of the Filipinos do not, are not concerned about the lyrics. Yes, Basta maganda beat, beat, sige, basta maganda sige, yung basta beat. nakakasaya. Oo. Hindi naiintindihan Oh, yung ganda ng lyrics. song, parang ano medyo party song Oo, siya, diba? sige go. Ano, maganda yung song na to, pausuhin natin. Di ba laging ganun? Oo. Parang yung term na tukstugan, pagka tukstugan na yung talaga nakasayaw sila dun sa beat, go lang ng go. Kaya yung Oo. lyrics eh, parang nonsense. Exactly. Kaya nga, when I relate it to that issue, feeling ko, kasi tayo mga Filipinos, hindi na nga tayo concerned dun sa lyrics. Most of us pa, hindi pa tayo concerned dun sa message na pinaparating sa music video. So talagang ang concern lang is yung kung maganda ba, paano pati dito na rin Yung singer kung sikat, masarap bang Sikat pakinggan. sikat din yun eh. Exactly, oh. So, ganito, bakit ba siya kasi naging controversial in the first place? Kasi feeling ko, dahil yung, ano yun, yung wala siyang lesson, yung, I mean, pinakita lang, glorify lang yung drugs, yung sex, yung I don't think, smoking. nawala namang lesson. May ano siya, may pinaparating siya na message na love is addicting din Yes. daw kasi, like drugs and... But, unlike yung mga nakikita natin sa TV, sa movies, na parang pinapakita talaga yung bad side ng mga yun. So yun lang yung hindi ko nakita doon sa music video. na parang after niyang ipakita yung paggamit ng drugs, parang hindi naman niya ninegate na Kasi nag-enjoy sila eh. Oo, wag kayong Yung gagamit music ng video, ganito. nag-enjoy sila. Tsaka siguro kasi di ba sobrang sikat ni Rihanna. Tsaka kaya siguro naging big deal kasi tinitingnan na siya ng mga Oo, di ba? Kasi siguro, they are saying na, oh, ikaw, di ba sikat ka, you should serve as role model. Especially pa, na teenagers yung usual nakikinig sa ganun kind of Yeah. music. Kasi tinitingnan talaga si Rihanna, I mean, icon siya ng mga kabataan. So, Yeah. kung makikita ng mga kabataan na ganun yung ginagawa niya, so sa tingin niyo, ano yung magiging effect nun? Yeah. Diba? Pero aminin nyo, maganda yung acting niya doon. Maganda yun. Maganda talaga. Actually, yung mga comments dun eh, pang-Oscars daw yung acting. Tsaka hindi naman daw kasi talaga siya acting. Parang hugot daw ni Rihanna yun dahil dun sa ano niya. Ano, sa sa- sa past sa love past life niya. niya. Oo. Oo, kaya, Sa bagay, yung naranasan niya kay Chris Brown, talagang di ba? oo, yun daw talaga, dun daw talaga umikot yung umikot Daw. yung ano So na parang yun. yung music video, may hugot talaga siya. Parang hindi Pero lang siya... sabi naman ng director, hindi naman daw, na umaarte naman daw talaga si Rihanna. Pero parang feeling ko, ano rin yan eh, nakakadagdag dun sa, parang marketing strategy siya, in a sense na, oh, alam naman natin lahat yung issue about kay Rihanna. So for sure, when we make a music video featuring her, na same story, papatok yan. Kasi more curious yung mga tao, di ba? Pag-uusapan. Tsaka, alam mo naman, nature naman ng mga tao na May show. makisyosas sa buhay Oh, like nila. us! Like us at the moment. Tsaka nabasa ko nanalo pa yata sa Grammy nga ba yun? Oo, And then for that song? Oo, kasi Actually, maganda na yan yung kasi song. galing mag-act ni Rihanna. di ba? marami rin namang napanalo ng award yung song na yun. Kaso mas marami rin yung Bumatikos. So yun, nakakaitak yun, naaminin nyo. Nakakaitak lang talaga Yung song, music, diba? yung song. Pero yung, nung nakita ko talaga yung music video, Oo. nabigla talaga ako. Madaling araw ko siya pinanood. Naku lang bagis, naka-earphone pa ako, lakas-lakas. Kasi diba, yung beat niya, pang party eh. Oo, Tapos sabi ko parang pinapanood ko yung parang ang sakit. Pinapanood ko yung music video niya, ang sakit panoorin yung naging love story niya na after niya ibigay lahat, okay. Tapos parang, nagkagalitan sila dulo, di ba? Oo. Nagkaiwanan lang. Pinili niyang iwanan yung pinili niyang iwanan yung boyfriend niya. Parang yun nga, nirelate niya kasi siya sa love, diba? Na after
after mong maging addict sa love, nasa sa'yo pa rin yung choice kung pipiliin mo kung magiging malakas ka ba para iwanan mo yung love. Yun. Pero for me, wala pa rin sense yung song. Yeah. Kasi found love in a hopeless place. Actually, lang alam Pag pinapakinggan ko yun lang na tumatakit. Yung na iwan sa isip ko na, we found love in a hopeless place. Yun lang. Kasi yung tunog the rest, Oo. beat na lang yung nasa isip Ganun lang. ko. O, di ba? Party nga talaga siya. controversial din siya kasi di ba YouTube yun guys. I mean, hindi mo naman mapipili kung sino yung makakapanood eh. Lalo na yung mga bata ngayon, kahit anong ilang taon lang eh, in na in sa mga medyang ganyan. So yan, hindi talaga kontrolado kapag sa YouTube kasi. So parang Yeah, lahat. true. Kahit Yeah. any ages. I think it's based on your personal discretion lang and guidance of the parents talaga to control and to prevent these children from seeing such things, especially pag hindi pa talaga parang appropriate sa age nila. Kasi sa YouTube, di ba, meron doon sasabihin kailangan pang 18 years old and I think it's above. not effective. Yeah. Hindi. Kasi Ako maliban ng yung personally, ako maliban ng YouTube na 18 na ako, di ba? At saka Actually, wala yung oo. account. Yun. Oo, Wala dahil namang sa proof, birthday, di ba? submit mo ba yung birth certificate? Wala eh. Yun naman eh. Kaya dapat talaga kinokontrol din yung sa paggamit nga ng YouTube. Saka yung proper guidance nga na kung bakit hindi magandang panoorin to, kung bakit ito lang yung dapat yung panoorin. Oo, true. Kaso it's difficult na, I think, to prevent eh. Kasi true, lalo na talagang mga computer shop dyan, di ba? Ay, sundan mo ba yung anak mo, mag-computer shop lang, di ba? Oo. Just to guide. Hindi, when it comes kasi to social media, hindi lang naman yung base YouTube lang. Ano, we have Facebook, we have Twitter, pwedeng mag-share, mag-link ng isang song or video. YouTube pwedeng i-link I-link sa sa Facebook. Facebook. Oo, exactly. Kaya sobrang sangay-sangay na siya and there, parang you cannot say na hindi makakarating sa'yo yung news or any issue. Basta may internet ka. Yeah, Basta may exactly. internet ka, I think sa ngayon. that's one negative effect of technology nowadays. Kasi isipin niyo yung generation ngayon, iba na talaga eh. Hindi dahil sa technology, di ba dati laro-laro tayo sa labas. Oo. Parang napaka-innocent ng mga bata dati. Eh ngayon, di ba, sa YouTube na-expose yung drugs. And hindi lang yung little na paggamit eh. Di ba, sin extreme yung paggamit nila. Oo. Yung Hanggang bunyagan. Oo, yung smoke. Pasahan pa ng smoke, di ba, dun sa Oo, rave yun shop. din. Oo, Oo, dahil yun pa. high sila, Oo, hallucinated. So, ikaw, when you see it, parang isipin mo, "Ay, okay lang naman pala gumamit ng Oo, drugs. Lalo kung hindi Naging naiintindihan yung mismong message True. ng music video. Oo. Kasi di ba ang tao, pag nakita mo sa TV, parang tamang gawin yun eh. Kasi nasa TV, in-expose nila. Ganun naman Diba? lagi eh. Oo. After, halimbawa ako, sa akong bata, tapos after kong mapanood yan, tapos hindi ko naman naiintindihan. Sabihin natin na, di ba sa mga public school ngayon, halos, yung mga public school, katabi niyan, computer shop. Eh, what if yung mga bata na yun, eh, biglang napanood yun, halimbawa trending, di ba pag sa YouTube, trending ang Trending isang, yan, oo. ano, makikita mo yun sa recommended, di ba? Tapos after mong panoorin yan, syempre, parang, okay lang naman pala yun, na ganun yung pagiging point mo Ang doon. delikado pa doon kasi ang mga kabataan is curious sila sa mga bagong bagay. Ay, pag na nakita na-curious nila. pa naman ang Ayun, kabataan. paano pag na-curious silang gawin yan? Sabi nga, mga kabataan ngayon, papusok. Oo. Yung anong feeling ng ganito, ano kaya feeling yan. So yun, baka... We'll be back after a short break. Big day. At beginning to enjoy my bigger lighting. Ito ang big secret ng Tommy ko. Kaya wala ng constipation at tumutulong din siya sa pagtagal ng excess liquids and body fats. Siya na sexy, bigger lighting. Sinabon mo, ngunit kulang. Bakit ganon? Sinabon ko naman! Ayaw kuminis! Girl, tama ng drama. After washing your face, use Eskinol. It cleans teeth to help remove pimples, blackheads, and whiteheads. Ang linis nga! That's why it's makinis. Linis, linis! Eskinol cleans deep for linis, skinny skin. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.
their daily races, going nowhere, and their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Mad world, mad world. In the world of advertising, making an advertisement catchy and interesting enough is one of the biggest challenges advertisers face. But do we as viewers know if an ad already crosses the line? Please take a look at this. We asked 3 random persons about their opinions regarding this issue. Please watch this. Una po sa lahat, nainis. Kasi po babae po ako, tapos as a woman, bakit naman po kailangan gamitin kami sa advertisement? Tapos sa ganong way pa, negative way pa. Pwede namang pantay na lang, kung pwede namang pantay na lang kami dun sa advertisement na yun. Pero pinakita pa dun na women, parang mas mahina kami, under talaga kami ng lalaki. Hindi ba pwedeng gamitin naman kami? Hindi maganda yung naging reaction ko dun sa mismo ad. Para sa akin nakakabastos. Kasi yung mga babae, bakit kasi kailangan pang itali at ilagay dun sa likod? Which is hindi naman masyadong related dun sa product or dun sa pinaka-advertisement. Siguro mas maganda kung ibang way yung ginawa nilang atake para mas maingganyo yung tao. Hindi yung meron pang gender na affected or pinapakita nila na yung babae ay inferior kumpara sa mga lalaki. Ford na car. Hindi maganda yung yung parang ad nung Ford na yun kasi parang pinapakita niya na pwedeng gamitin yung sasakyan sa bad na parang kidnapping ganong. Pwede nilang itago o hindi naman siya totally maluwag na sinasabi. So, di ba, we all know naman that this controversy is actually in India. Di ba? Or I mean, it started in India and it was made in India, right? And we also know that in India, there is a high regard for women since, di ba, most of Indians or most of people living in India are still believing or have religion which is Hinduism, di ba? Or they're Hindu, ganyan. So, since ito is a sensitive topic and given din all the past issues about women before, yung mga rape cases, di ba? Super daming rape cases for the past year, I have noticed. So, what India did was that they tried to make the punishment for these sex offenders more brave, or it will be greater than the usual. So, eto nga, so dyan nag-start yung, yung advertisement eh. And what do you think about it? Ako, feeling ko dun sa advertisement na yun, nung nakita ko siya, parang, ang tanong ko, bakit kailangan sa ganong paraan? I mean, pwede naman ipakita na spacious yung na yan, di ba? Yung sasakyan, na pwede ka rin naman gumamit ng babae, pero hindi in a way na nakagawa sila yung mga babae, then nandun sa likod, sa parang compartment yung yan. Kasi parang violent masyado yung parang doon diba? siya naging controversial eh. Kasi pagiging violent nila. Nakatali sila, right? Oo, Diba? then Nagsisikat sa katali. Tapos hindi lang sila mga basta mga babae na makita natin sexy. Naka-lingerie. Oo, diba? Feeling ko, isa pa, kasi yung compartment ng sasakyan, di ba, ginagamit siya for yung mga baggage, yung mga gamit natin. So parang ang nakita ko doon, personally, parang yung mga babae, ginawa siyang gamit. Alam niyo yun? Kasi feeling ko, parang ginawa siyang gamit na pwedeng ilagay sa compartment. How about you? Tsaka pwede namang, di ba nakatali sila? Pwede naman pakita na nakaupo na sila para ipakita. Oo, bakit nasa likod pa, diba? True. Parang nakababa pa ng dignidad ang mga babae dito. Tapos yung picture ng lalaki, di ba nakasmile pa siya? Parang sa ginagawa niya, di ba? Kaya nga bakit
kailangan mo pang mag-involve ng violence, na aspect ng violence sa isang advertisement ng sasakyan. Well, I think it's an advertisement strategy. Kasi since in heat yung mga ganong controversies when it comes to women, and kakalabas nga lang ng new law na yun, so why not make an advertisement that has to deal with it, or has something to do with that kind of law. So ang ginawa nila is they used women, or they used violence against women as the like a medium for their advertisement. And I think kahit saan naman siguro gawing bansa yan, talagang magiging controversial. Kasi it's kidnapping, right? Yeah. It's violence against women. Yeah, and particularly kidnapping. I mean, kahit hindi women, kahit bata. Actually, kahit lalaki. Diba? Tsaka yun nga yung sabi nila na, kasi advertising strategy nga siya, di ba? Na ang advertising kasi sa mundo ng advertising, prostitution yan eh. Kailangan mapapatok mo yung kailangan bilhin yung product mo. Pera din yan eh. Siyempre, di ba? Tsaka din, kailangan kasi yung commercials, di ba, catchy, compelling, di ba, ganyan. Kailangan creative. Yeah, well, creative. Yeah, it was creative. Kaso, ayun nga, but kailangan, kahit creative siya, kailangan maging truthful and fair pa rin tayo, di ba? Well, it was truthful. Oo. Aminin nyo, Oo. di ba? Pero fair ba yun? Hindi naman yung tanong ko. Hindi Fair ba alam yun? parang kasi parang ginagawang inferior yung women. Parang yun yung nais nila yung parating. Kasi di ba nasa likod parang is important. Tapos nakagapos pa, sensei yung maganda, di ba? Oh, kaya nga di ba super pinag-uusapan siya. Tapos, tingnan nyo kung ilalagay natin yung controversy na yun sa Philippines. What do you think would be the reaction of Filipinos? Siyempre dito merong Gabriela, yung group. Oo. So lalong mauna yun. Tayong mga Pinoy pa naman, ang tindi natin pag nag-react eh. True. Minsan maliliit na bagay lang, Pero pinalalaki pinapalaki natin. Kaya Gabriela pa lang, magiging reaction ng mga ganong mga grupo sa Pilipinas. Naku, malaking gulo yan. Yes, exactly. Pero sa tingin ko, it was a strategy din of Ford to make noise. Siguro din. Oo. Kasi pinag-uusapan na eh, di ba? Actually, effective siya. Kung yun ang talaga sa ano You nila. know what? Parang I salute them. In a sense na, ang galing yung isip ng strategy. Hindi kasi. Tsaka kasi, di ba, Aminin natin. na-serve niya yung purpose niya. Eh, maluwag daw eh. Na maging, na magpakilala. Nakilala naman sila, kaso in a way na negative. Kasi naging controversial. Ganon. Yeah, that's true. Pero dun nga sa sinasabi ni Bernadette kanina, na parang you don't have to include women there who are tied just to prove that the car is spacious. Perhaps you can include their bags. Diba? Pwede. Madaming gamit. Or kung maglalagay ka ng tao dun, Huwag sa not likod. tied. Or mas meron pa yan something sa... Feeling ko kasi napaka-violent nung nung Obvious na kidnapping siya and violence against women talaga. So, pag meron lang akong tanong, kung una mo ba siyang ipapakita sa isang tao, sa tingin mo ba, yung una niya iisipin? Actually, ako nung unang nakita, parang wala lang sa akin. Oh, ano? May Oo, nagsabi kasi lang ng... May nagsabi ng reaction niya, doon parang, ayaw nga. Parang doon pala ako parang- napag-ganon. Kasi hindi siya spoon-fed eh. Basta parang gano'n, hindi siya spoon-fed yung napaka-violent naman. Parang may mystery Ito, pa rin sa oo. Pero yun nga, kung iisipin mo, kung matalinong consumer ka ng gano'n. Media literate, gano'n. Media literate. Tapos, kung iisipin mo, pag nakita mo yung ano na yun, saan ba siya nanggaling? Bago makarating yung mga babae doon. Saan ba sila nanggaling? Hindi naman siguro bumaba yung driver, kinausap yung mga babae, pwede ko ba kayong igapos, tapos ilalagay ko gano'n, para hindi mag-involve ng violence, di ba? Ibig sabihin nun, talagang may nangyaring violence bago makarating yung mga babae doon. Kasi hindi naman pwedeng pakiusapan lang yung gano'n, igagapos kita, pwede lagay ba mo sa talaga? likod. Hindi naman gano'n, di ba? And the fact that they are tied, diba, behind their backs, tapos meron pang tape, it's like they are controlling or they are parang demoralizing in a sense na they are being prevented from doing